circumstances, diba? Kahit anong sitwasyon, bakit po ganyang picture ang ginamit ko? Gusto ko pong maunawaan yung that whatever circumstances you may be in right now, dapat hindi ka patitinag sa focus mo. Amen? Hindi ka patitinag, rain or shine. Ano man yung nangyayari sitwasyon sa paligid mo, even sa personal mong buhay, hindi dapat natitingnan yung effort mo to accomplish your eternal significance. Yung salvation mo, hindi ka dapat papahal, hindi dapat nawawala yung focus mo. Yung effort mo to accomplish your goal. Ano ba ang goal mo? And that is to please the Lord. Diba? At the end, gusto mong marinig, well done, my good and faithful servant. Di po ba? Sino dito yun ang gustong marinig? Kahit naman po, balik-alis natin ang spiritual sa amo natin, sa employer natin, di ba? Gusto mo masatisfy sila sa trabaho pinapagawa sa'yo. Pag binigyan ka ng deadline talaga, ewan ko, I believe lahat naman gano'n, no? Pag may binigay na trabaho sa iyong employer mo, you'll see to it na bago niya tanongin mo, ready ka na ibigay yung result. Sana po gano'n din tayo sa Panginoon. The more na gano'n tayo sa Panginoon. Na wala tayong ibang hinihiling na marinig pagdating ng araw ng pagharap natin sa Kanya is well done, my good and faithful servant. Amen? So, rain or shine, umaalog ang bangka, ay tubig ang bangka, hindi ka pa focus. Diba? Focus ka dun sa effort na ma-achieve mo yung goal. Ano ba yung goal mo? Yun yung tanong doon, ano ba yung goal mo? Diba? God gave us a task of proclaiming our purpose. Ayan. Without a meaningful purpose for life, forfeits our opportunity to gain entrance into God's eternal kingdom and to suffer eternal loss in a dreadful place of condemnation, called lake of fire. Yung parang place of condemnation, yun yung naglalagalag na apoy ng impyerno. Diba? Kapag wala kang purpose sa buhay mo, may purpose ka, pero ang tanong dyan meaningful ba yung purpose mo? Diba? Na-forfeit, nababaliwala yung opportunity mo na magkaroon ka ng pagkakataon mapasama sa eternity. Yun po yun, mga kapatid. Sabi dyan, no, what will it gain or what will it profit a man to gain the whole world but loses his soul? Diba? Sabi ng kanta, makamtan ko man lahat ng yaman sa mundo. Diba? Kung ako'y manlalamisin, diba? Sabi, diba? Paliwala. Ma-achieve mo man lahat ng success, trophies, malaking bank account, malaking mansion, ikaw na yung pinakamagandang bahay, pinakamayaman, at the end of the day, hindi po natin yan makakawala. Iiwan yan dito. Kasi wala yun meaningless purpose yun. Unless yung biyaya, yung blessing na ginagamit mo ng Lord sa buhay mo is na ipapasa, nagagamit mo rin for His glory. Pero sabi nga, a blessing is not a blessing kung ikaw lang ang nakakaranas. Diba? Ang pagpapala na mag-share mo. Diba? Huwag mo maya yung dali ng tipo sa iyo lang, paapawin mo sa iyo lang. Diba? But still, dapat ang focus natin yung eternal significance natin, yung eternal natin, salvation natin. Hindi tayo taga rito temporary lang tayo dito. Lahat po tayo mamamatay. Naniniwala po ba kayo doon? Lahat tayo mamamatay. Una-una lang. Di po ba? Una-una lang. Kaya lang, habang nandito tayo, let's make the most out of it. Ibigay na po natin yung para sa Panginoon. Pag sumikatan natin, narinig ko nga kanina umaga na nakita namin kung gaano ang ilan sa inyo fire na fire. But the question is, hanggang kailan mo mapapanatili ang Lord? Diba, sabi nga sa Old Testament, ang bilin ng Lord, wala ang patay.
naapoy dun sa templo, sa buwan ng templo, laging pagnininasin. So, ang ginagawa ng mga noong unang panahon, mga propeta, nagpapalitan sila para hindi mawala ng apoy. Nawagan din tayo sa pananampalataya natin. Ang nangyayari, pag namamatay ang apoy mo, hayaan mo na lang. Imbis na kapag nararamdaman mo namamatay mo yung apoy, lapit ka sa may apoy. Amen. Amen? Hindi eh. Namamatay na, andak-andak na yung apoy, lalayo ka. Pupunta ka sa mahangin. Nahingi pa ng apoy. Diba? Diba online? Namamatay mo na, aandap-andap na yung apoy, tapos parang nagpahangin na. Lalong namatay, diba? Salamat sa Panginoon. No? Na meron tayong mga ganitong gawain na kapag kapakiramdam natin na magdadatan tayo ng lahat kahapon tayo. Naniniwala ako na sa pagsusumikap natin dahil nahihirapan kahit gumagapang na the moment na nailapit mo yung sarili mo sa gawain, yung fire na restore. Amen. God gave us a task of proclaiming our purpose. May pinapagawa ang word. The very reason why we need to proclaim our purpose is because God did something very significant in our lives and we have a divine command to share them to others. May command. Kaya nga may task kasi may command. Diba? Bakit daw? Kasi may ginawa ang Diyos para sa world, para sa. And this command must be obeyed. But it should be developed more into divine compulsion, yung urge, rather than being obliged to fulfill it. Diba? Hindi dapat na pipilitan. Diba? We need to manifest in every way that we consider important. Diba? Kasi madali namang sumunod eh. But the question is, full-heartedly ba yun or napipilitan ka? Di ba? Hindi ka susunod dahil alam mo lang kung sino ang nagutos sa iyo. Kundi dahil nauunawaan mo yung ginawa ng Diyos para sa iyo at para sa iyo. Di ba? Napakasarap i-meditate. Bakit ka susunod? Kasi na-internalize mo, na-meditate mo, na naman na yung Diyos para sa iyo. Doon pa lang po mga batidin, kung maiisip mo yung paghihirap ng Panginoong Jesus sa krus. Imagine mo pa lang yung mga nakapag-encounter na dito. Yun, ano pa lang yun, illustration lang ng paghihirap ng Diyos. Pero siguro kung ikaw mismo nandun ka sa actual scenario na nahihirapan, dinuduraan ng Panginoon, tinatadyakan, pinahihirapan, tuguan, sugatan, nahihirapan ng huminga, sumabog na yung puso, di ba, sa sobrang taas daw ng lagnat, sabi ng mga Bible scholars dahil sa dami ng sugat na natamo niya. Yung pag-share lang hindi natin ito. Di ba? Kung mauunawaan lang talaga natin yung sakripisyo ng Diyos, ang Panginoong Yesus sa krus, hindi po mahirap sumunod. Hindi mahirap i-share. Hindi nandun na yung holy indignation mo na i-share yan no matter what. Di ka na kailangan tutusan, udyuhan. Di ba? Kanina na nagbibiro ko sa likod, sabi di ba, i-share mo. Eh, nag-message pa lang sa group chat, sininsong lang, walang nag-reply. Nakakalungkot po. No? Nakakalungkot. It's timely yung mensahe talaga na nag-share, nag-message sa group chat, walang tutuan kahit isa. Di ba? Nakakalungkot. Pero ang Diyos, binigyan ka isa-isa niya para hindi natin mananasan yung parusan dapat sa atin, sa apoy ng impyerno. Di ba? I'm sure lahat tayo nakaranas na pag may gusto kang isang bagay o meron kang isang lugar o sitwasyon na gusto mo mapuntahan o magating, gagawa ka ng paraan. Di ba? Lahat gagawin mo
Nandun kasi yun sa isip at puso mo eh. Yung urge, kailangan mo magbuo itong iPhone 19 na matter what. Diba? Wala pa. Pangit pa. Diba? Lahat ng posibleng magbibigay daan para makuha mo yung gusto mo, gagawin mo. Tama ba? Tamang-tama o tamang-tama? Tamang-tama. Diba ba? Hindi mo ma-achieve yung bagay o sitwasyon nang napipilitan ka. Tama po? Kahit sa anong bagay. Pag ayaw mo, ayaw mo. Pag gusto mo, maraming paraan. Di po ba? Amen? Amen. Di ba? Pag gusto mo, merong driving force sa iyo. May napuudyo na gawin mo yan, bilhin mo yan. Sige, kaya mo yan, di ba? Ikaw mismo nag-motivate sa sarili mo. Di ba? Amen. Bakit sa church, ayaw nyo i-motivate sa sarili nyo? Di ba? Bato-bato sa langit, ang tamaan magbago. Di ba? Motivate nga natin sa sarili natin pag meron tayong gustong bilhin, meron tayong gusto i-investan, di ba? O gusto pumunta sa ganito. Kaya eh. Di ba? Kaya mo lang mag-motivate sa'yo. Bakit yan? Mangungura ka lang naman, di ba? Mangmotivate ka. Dati ko yun, di ba? Hindi yung gusto ng Lord. Kung susunod tayo sa kanya, hindi na pipilitan. Di ba? Gusto ng Lord. Kaya hindi mahalin mo siya. Hindi naman, kasi hindi tayo ginawang robot ng Diyos eh. May sarili tayong will, di ba ba? So hindi niya, kasi kung gusto kong, pwede mo gawin ng Lord dalawa. Mahalin mo ko, i-worship mo ko. Di ba? Pero hindi, every will tayo. Yun ang gusto ng Lord. Yung pusang loob, rather than nauubli kang gawin. Amen? Amen. What Christ has done for us. Yan, sinasabi ng Lord, no, na dapat mo gawin yung task na binigay sa iyo. Sabi dyan, I must proclaim the good news of the kingdom of God to the other towns as well, because for this purpose I have been sent. Yun pala yung purpose mo yun. To proclaim the good news of the kingdom of God, to share the word of God. Kaya nga, di ba, bago siya umakyat sa langit, yun ang huling nabili niya eh. Di ba? Go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them everything I have commanded you, and surely I am with you to the very end of the age. Diba? Yun yung utos niya, yun yung purpose mo, yun yung pinapagawa niya sa iyo. Yung sabi niya, no, gave us the task of proclaiming our purpose. Yun pala yun, sabi niya, for this purpose I have been sent. Doon ka, kaya ka binuhay ng Diyos, kaya ka nilalang ng Diyos to share, kaya ka nakakilala sa Diyos. Kaya ka na-save, hindi para mag-stop sa iyo yung gift of salvation. Kailangan niya ipasa. Amen? So, ano daw ba yung mga ginawa ng Panginoon sa iyo? Sabi dyan, meditation is receiving God's love. Service is sharing God's love. Pag sinabing meditation, ito yung natanggap mo sa Lord. Kasi mineditate mo yung salita niya eh. Ito yun. Service is sharing God's love. It describes a spiritual process where one cultivates a personal connection with God through meditation. Diba? Pag kasi na-meditate mo niya naman, mag-flow sa iba. Ano yun? Kung hindi mo naranasan, say, the promises, the command, the instruction, the warnings of the Lord through His Word. Kaya sinabi dyan, meditation is receiving God's love. And service is sharing of God's love. Pagka na-meditate mo na yun, inalaw mo yung love na yun, ma-feel ka, it will overflow. Yung love na yung it will overflow outwards. Hindi mo makakontain yan. Paano masasabi mag-overflow? Through the acts of service to others. Magagawa mo na ngayong maglingkod sa iba ng may kagaanan. Kasi ang nag-uumapaw na sa'yo, pagmamahal na ng Diyos.
Di ba? Hindi mo mararanasan yung reklamo, yung pagod eh. Kasi bakit? Nakaranas ka ng pagtanggap, pag-unawa, pagmamahal sa Panginoon. Kaya yun, pag naranasan mo yun, mag-o-overflow yun sa lahat ng makakasalamu. So yun yung sinasabing meditation is receiving God's love, service is sharing God's love. Kapag na-meditate mo ang salita ng Diyos, mauunawaan mo na una kanyang minahal. Amen? Hindi naman natin mahal ang Diyos nung una eh. Tama po ba? Ang mahal natin yung mundo, yung mga bagay sa mundo. Pero nung nakakilapit sa iyong Panginoon, pinag-share sa iyo sa salita ng Lord, nag-connect sa iyo, naunawaan mo na una kang minahal ng Diyos. Amen. Then, nawaan mo, minahal ka ng Diyos, you came to repentance. Kasi di ba sabi, God's goodness brings us to repentance. Kapag nakapag-repent ka na, doon mo unti-unti maunawaan na mula sa kadiliman, dinala ka sa liwanag. Nung nakipag-encounter ka, napalaya ka. Di ba? Naunawaan mo yung atoning sacrifice ng Panginoon sa cross. Yung sakripisyo niya, yung pagkamatay niya sa cross, naunawaan mo nung nag-encounter ka. Amen po? Hindi. Mula doon sa darkness, dinala ka sa marvelous light. Now, He relocated you from being a sick generation to become a chosen generation. Na, di ba? Dati kaaway tayo ng Lord kasi lahat ng hindi niya gusto ginagawa natin. It's because we are not aware. Pero ngayon, chosen people ka. Pinili ka na ng Diyos. Tinawag ka ng anak ng Diyos. Amen po? Then now, His royal priesthood. Ginawa kang royal priesthood. Pag sinabing royal priesthood, it is a community with direct and privileged access to God through Jesus. May direct access ka na ngayon sa Lord. Huwag natin kung kani-kaninong santong kahoy ka nakakahit, o kung saan-saan kang nagnunubena, o kung kani-kaninong ka lumalapit para bayaran yung prayer request mo, di ba? Ngayon may direct access ka na sa Lord. Di ba ba? So yun yung sinasabi, yun yung mga ginawa ng Lord eh. Mula sa impurity, ginawa kang holy nation. Di ba? Pag sinabi natin holy nation, sinet apart ka na ng Lord sa mundo. Kaya nga ngayon, pag kami nagagawa ka ng mali, nandun na yung deepest conviction mo eh. Di ba? Kasi sinet apart ka na ng Lord. So, tinapos mo na yung bandages, yung mga nag-aalipin sa'yo. Sino dito yung dati? Kung nakainom ng alak, may kulang limang case. No, ngayon, aminin. Amen. Ngayon, makakita lang ng bote ng alak, parang alak. Sinarito mo dati talagang lahat ng pera niya nauubos sa pangyoyosi. Pero ngayon, maakila yung usok ng yosi ay so yung sinasabi kong ginawa sa ng Diyos, pinalaya ka dun sa pagkakaagibin sa bisyo. Di ba, pagka nakakakita ng mga kitapos ng tela sa labas, talagang yung nababalik. Pantay. Pero ngayon, ulang na lang, bigyan mo pa rin jacket, no? O hindi mo na makin. Di ba? Kasi alam mo mali. Di ba? Ano sabi sa post-it? Yung unang tingin, okay lang. Pero pag binalikan mo ba, mali sa very wrong na yun, ha? Huwag nang balikan. Huwag mo nang habulin. Di ba? Mali nga po eh, pinalaya ka na ng word eh. Tapos pinalaya ka na. So, mas maunawaan po natin kung gaano kami minamahal, inuunawa, tinatanggap. Mas madali po natin gawin yung task na pinapagawa ng Lord. Amen? Naunawaan niyo po na pag naintindihan mo talaga na isa puso mo yung mga ginawa sa iyo ng Panginoon, walang mahirap sa pagsunod sa Panginoon. Walang mahirap sa pinapagawa ng Diyos sa atin. Amen po?
Sabi dyan, what would you do to the one person who gave you complete freedom from darkness, brought you to his marvelous light, elevated you to an esteemed status, and gave you a prestige position? Ano kaya ang pwede mong maibigay o maibalik sa Panginoon sa lahat ng mga ginawa niya sa'yo? Di ba? Actually, wala po tayong kaya gawin na makapapantay sa pagmamahal ng Diyos. Di po ba? Ang hinihingi lang naman ng Panginoon sa atin is complete obedience. Alam naman ang Lord kung kailan ka magtatupad. Alam ng Diyos kung kailan ka magkakamali. But yung obedience yung hinahanap niya sa'yo. Kasi kapag po natuto tayong sumunod, andun na yun i-spare ka ng Lord sa bawat pagkakamali. May kasama ka na maiwasan yung pagkakasala. May kasama ka, may katuwang ka. Kasi may kakapit sa'yo, may hahawak sa'yo. Diba kaya nga sinasabi natin, apart from the Lord, wala tayong kayang pagtagumpayan. Wala tayong kayang ma-achieve ng permanente. Maaaring akala mo na-achieve mo yun, pero hindi yun magtatagal. Kasi hindi ka sinamahan. Amen po? So anong pwede mong gawin sa ginawa ng Panginoon sa'yo? Kaya meron tayong task. Sabi dyan, our special task demanded by our calling. Number one, we are to reach out to our generation. Sabi po dyan ng 1 Peter 2:9, but you are a chosen generation. Sabi po dyan, the only generation that can reach this generation is our generation. Amen po. The only generation that can reach this generation is our generation. Walang ibang generation na mag-reach out sa generation ngayon kundi tayo. Naintindihan po? So sabi dyan, you are a chosen generation. Pag sinabing chosen generation, it describes the new spiritual identity. Meron ka ng bagong identity sa Panginoon. Diba? You are already a chosen people, God's special possession. Meaning, this encourages us to live according to our identity. Mamuhay tayo ayon sa identity binigay ng Diyos sa iyo. Mula nang tinanggap mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Here we are claiming, I am a Christian. Pero paglabas mo ng simbahan, iba naman ang ginagawa. Always remember, mga kapatid, that the moment that you surrender your life to Jesus, you already have a new identity. Diba? Meron ka ng bagong identity. Sabi ng 1 Corinthians 5:17, the old is gone, the new has come. Wala na yung dating Michael, patay na yung dating Michael. Patay na dapat yung dating Gavin. Diba? Patay na yung dating Pastor Edwin. Patay na yung dating Romy, patay na yung dating Kuya Jason, dating Emily, patay Marjorie, yung mga Pastor Romel, Kuya Jerome, wala na dapat yun. Kasi chosen generation ka na. Yung identity ka na. Diba sabi ng Psalm 78, verse 5 to 7, if you have your Bible, inutusan dito ng Lord ang pangmamamayan ng Israel mula sa lahi ni Jacob. Inutos niya sa ating mga ninuno na ituro ito sa kanilang mga anak upang malaman din ito ng mga susunod na lahi at nang ituro rin nila ito sa kanilang mga anak. So meaning, inuutosan sila to reach their own generation. Kung sa Old Testament ibinigay na utos, ngayon ibinibigay na utos sa atin ng Panginoon. Sa New Testament, sa 1 Peter 2:9, we need to reach out to our generation. As part of God's chosen generation, we are the extension of God's hand to reach out our own generation. Take advantage of serving God in your own generation. Ayan po, yung Psalm 78, 5 to 7. Saan diyan inutusan din niya na i-reach out yung kanilang generasyon para daw sabi niya, sa ganitong paraan, magtitiwala sila sa Diyos at hindi nila makakalimutan ang kanyang ginawa at susundin nila
nila ang kanyang mga utos. Sabi nga, di ba, kung ano yung command sa New Testament is the completion. Di ba? Doon natin complete yung huling utos ng Panginoon. Sabi dyan, as part of God's chosen generation, we are the extension of God's hand to reach out our generation. Take advantage of serving God in your own generation. Do not allow less important things to occupy your life. Do not allow less important things to occupy our life. Diba? Pero sad to say, mas marami yung less important things sa buhay natin kaysa gawin yung pinapagawa mo naman. Sabi dyan, highlight ko, remember, you can only live a fruitful and meaningful life in your own generation. After your generation is gone, a new generation will come. Tama? Pagkatapos natin, may mga kabataan na susunod. May mga susunod na henerasyon, hindi mo na pwedeng balikan yun. Ito yung time mo. Sabi nga kanina, pag lumipas na yung time mo, may panibagong time, but it's no longer your time. Ito yung time mo. Diba? Sabi niya, but if you fail to serve God in your own generation, your opportunity is gone. With only regrets left to you. Diba? Kaya maririnig nyo, may mga matatandang Christian. Mapalad kayo, aning. Sinasabi, diba? Mapalad ka, nakilala mo ang Diyos sa ganyang kilala. Kasi siguro, hindi ko man alam, hindi ko man sigurado, pero I believe meron silang regret na hindi na nila magawa yung kakayanan natin bilang mas malakas pa sa kanila sa paglilingkod sa Lord. Amen? So tapos na kasi yung generasyon nila. But still, thank God kasi kahit ganong edad, nakakilala sila. Pero, limitado na yung kakayahan nila na makapag-live. Ikaw, kumpleto pa, malakas. Mag-worship tayo. Malakas ka, binigyan ka ng kalakasan ng Lord ng kurang edad, pero hindi natin magawang ibigay sa Panginoon. One day, huwag na nga, magkaroon tayo ng regrets. Nang maiwan sa atin puro regrets. Na sana ginawa ko to, sana nung malakas ako, ginawa ko to. Sana nung kaya ko pa, nagpuri na ako sa Panginoon. Sana nung kaya ko pa magturo, nagpagamit na ako na maging tagapagturo. Train your generation and leave a legacy to continue to the coming generation. Diba ba? Paano daw ba? Paano tayo mag-reach out sa generation natin ngayon? Una, it begins at home. Di ba? I-reach out ka sa labas, hayop. Sarili mong pamilya, di ba ka-reach? Di ba ba? It's a wake-up call. Lahat po tayo. Nagsisimula muna sa atin. Kung may anak ka, you need to start pouring out God's word sa kanila. Kung maliliit yan, simulan mo sa mga verses. Diba, nakakalaki yan. Start early at a young age. Kasi pag matanda ka na, halos hindi mo na mabasa yung Bible, paano mo ka ituturo sa anak? O paano mo isi-share yung word sa magulang mo? Umpisahan po natin sa sarili natin mahal. Diba? Kahit na parang praise version lang, hindi naman natin kailangan maging churchy. Di ba ba? At least meron kang naibibigay na word of God. May naibibigay kang rema. Hindi ko naman sinabi, itipon mo sila ng 4 na oras. Hindi naman gano'n. Di ba ba? Yung nauumpisahan mo na. I admire yung mga bata kasi nature na sa kanila, alam na nila, routine na nila, kasi nakasanayan. Sabi nga, it takes 21 days to develop a habit. Hindi agad-agad yan, pero kung hindi mo sisimulan, walang mahahakbangan. Amen po? Pag nagsimula yan sa bahay, it will pass forward to your community. Di ba? Sabi nga bago ka, sa barangay muna, di ba? Ikaw muna, pag may nabago sa'yo, makikita ng community. Magre-reflect, di ba? O if you want to reach your generation, we must make ourselves available to them. Amen? Ikaw mismo, hindi ka available. Paano mo ma-reach yung generation? And then kapag napansin nila ng community, it goes forward to the church. Amen?
Kung gusto natin ma-reach yung generation natin, we have to recognize that the things that reach our generation are probably not the same things that are going to reach the generation on 2 or 3 after us. So pagkatapos mo, hindi mo masisigurado na yung susunod sa iyo at mga susunod pa, ganun din ang gagawin. So kung sa'yo pa lang, nag-feel ka na, hindi mo ginawa yung part mo, how can you expect yung successor na gagawin? Naintindihan po. Pero mabigat na task po ito, di ba? Pero dapat willing ka. We must be willing to remove all the distraction, the obstacles na madadaan. So baka mamaya isang obstacle pa lang, suko na tayo. Di ba? Sabi ko nga kanina, hindi natin kailangan gawing churchy. Do it in a way na ma-enjoy nyo pareho, but without compromising the authority of God's word. Naiintindihan niyo po? Even sharing the Romans 6:23 or doing the one verse evangelism, you don't need to be churchy. But always bear in mind na dapat hindi nako-compromise yung authority ng salita ng Diyos. Nandun pa rin dapat yung authority ng salita ng Diyos. But at the same time, sabi nga ng salita ng Diyos, to the Jew, you become a Jew. Huwag kang huwag tataas yung heaven. Ay, hindi dyan, ito lang ito yun. Ano mo siya na dyan, ito hindi ka makaintindihan. Masyado tayo nag-i-intimidate. Baba mo sa sarili mo, ang i-disciple mo is, ganito lang kalagayan, huwag mo iparamdam na ganun lang siya. Dapat na ikaw pa yung mag-a-uplift sa kanya. Amen po? Remember that there are people looking up to you in your generation. If you fail to do your part, they will also fail to do theirs. Yun yung sinasabi ko kanina. Na huwag mong asahan na yung susunod sa iyo at mga susunod pa sa iyo is mag-share kung ikaw hindi ka share. God is counting on you. You may be the only link of those people assigned to you by God, but your failure to prepare, to equip, and train yourself would mean your failure to reach out for them and their death forever in eternity. Yung sinasabi na pananagutan mo sa Panginoon yan kapag inilapit na sa'yo pero wala kang ginawa. Diba? Sabi dyan, they would be like stillborn. Alam mo yung stillborn? Yung sanggol na hindi na nabigyan mo ng pagkakataong mabuhay. Yung pagkapanganak pa tayo. Yun po yun. So, gano'n ang magiging kalagayan ng mga kaluluwa na yun na hindi mo na-share dahil you fail to prepare yourself. You fail to equip yourself. You fail to train yourself. Paano ka sa paraang nag-fail? Hindi mo pinahalagahan ang self-push mo, hindi mo pinahalagahan ang pagpaprocess mo, hindi mo pinahalagahan ang mga gawain katulad mo. Huwag tayong maging acne. Alam niyo acne? Alam ko na yan. Hindi ba? Sad to say, may ganun tayong attitude minsan. Ay, na-topic na namin yan. Alam ko na yan. Always have an empty heart para malagyan ka. Kasi kung hindi mo i-empty yan, sabi nga sa baso, di ba? Pag puno yan, wala ka nang pwedeng ilagay. Habang buhay, dapat meron tayong room for learning. Hindi dapat natatapos ang learning. Kahit pa bishop ka na, hindi natatapos ang learning. Araw-araw may gustong ituro ang Diyos. Amen? Amen. Number 2, masyado ba akong mabilis? Number 2 is we are to be connectors between God and people. Sabi na sa 1 Peter 2:9, but you are a chosen generation, a royal priesthood. Royal priesthood means
a believer or as a community with direct and privileged access to God through Jesus Christ, combining the dignity of royalty with the priestly function of service and mediation. Pag sinabing mediation, tagapamagitan. Ayan, tagapamagitan. As a royal priesthood, our role is to connect people to God and connect God to people. We have the power and authority of connection between God and man. As a royal priesthood, we are the extension of Jesus, the mediator between God and man. Grabe pala yun, no? Grabe yung position na binigay sa iyo ng Lord. Hindi ka basta-basta. Yung mga sa tanong, hindi ka pala basta-basta. Basta-basta. Royal priesthood. We are not only priests of God, but from the royal lineage of kings. We are much higher than the earthly ambassadors because we represent the kingdom of God. Grabe, no? Mas mataas ka pa daw sa earthly ambassadors. Kasi ang pinire-represent mo, kingdom of God. So we should place a high value on our position. Huwag mong baliwalain. Hindi ka basta-basta. Di ba? Pinili ka ng Diyos bilang tagapamagitan. So we are the bridge that would share God's love and God's word. And we should help them with compassion. Diba? Compassion, prayer, acts of service to guide others toward a relationship with God. Diba? Yung ginagawa natin connect ka, para ka magkoconnect, show kindness to them, bless them, diba? Pray for them, diba? Di mo naman agad-agad ini-invite sa church yan. Be-bless mo muna yan, connect ka muna. Diba ba? Wala namang pinagkaiba sa mundo yan eh. Para mapasama mo yan sa'yo, dapat nagtitiwala na yan sa'yo. Diba ba? Eh, paano magtitiwala mo yung ikaw ay umamit ka tiwala? So, ibig sabihin, paano? Paano magtitiwala sa'yo kung nakita ka yung itsura mo na hindi ka tiwala? Diba? So, as royal priesthood, as higher than ambassadors in this earthly world, dapat ano tayo? Talagang representing kingdom of God, di ba? Eh baka mamaya magsiselfie kayo, itsura mo nakasanto ka. Mga ibis pa pa sa mga ito, pagkabala ka pa magdanakaw mo. Paano may kumapit sa Lord? Di ba? Intindihan mo natin, pahalagahan mo yun. Pagka si Emir siguro nagpatawag ng meeting, baka bumili ka pa ng kaong sa Villaggio. O ano yun? Villaggio. Benedictine Villaggio. Diba? Pahalagahan po natin yung binigay na posisyon sa iyo ng Lord, hindi yan basta-basta. As priest of God, serve as a mediator between man and God to intercede on behalf of man. Diba? To bring the matters of man to God and God's message to man. Ikaw yung taga-hatid eh, taga-pamagitan ng mensahe ng Panginoon. Yung alam niyo ba yung sabi ng sinding, God bless you, mahal ka ng Diyos. Mensahe ng Lord yun, hindi mo mensahe yun. So, bakit mo nasasabi yun? Kasi nga, pinili ka ng Lord. Chosen generation ka and a royal priesthood na. So, bakit mo nasasabi yun? Baka you're thinking na, ako yun, magaling kasi ito. No. Sabi na, ano bang kakaninang meron ka galing sa iyo? Even sa pagsasalita, galing sa iyo. Wala mo tayong kakayahan na atin. Lahat po yun, pinahiram, pinagkatiwala sa ating Panginoon. Diba? God is speaking to you not only to minister, He is speaking to you, to every Christian believers and disciples. You are a royal priesthood. Provide an altar of sacrifice and prepare people to offer their lives to God.
Whenever you share the gospel, you are providing an altar of sacrifice to everyone who decides to offer their lives to God. This is the task of a priest. But you are not just an ordinary priest, but a royal priest of God. So be honored to fulfill this prestigious position. Hindi ka lang daw ordinary priest, but you are a royal priest. Priest na po. Nai-imagine mo ba? Ito ba? Hindi ka basta pare, sinasabi na ano. Napakahalaga ng posisyong inatang sa iyo ng Panginoon. But here we are continually neglecting it. Nawa maintindihan mo, ma-internalize mo ngayon kung ano yung pinapabayaan natin na pribilehiyo binigay sa atin ng Panginoon. Amen. Number 3 is to proclaim the holiness of God. 1 Peter 2:9, but you are a chosen generation, a royal priesthood, and a holy nation. Holy nation refers to people or community that is set apart by God for His purposes, characterized by holiness and dedication to His service. To be a holy nation means that God's purpose prevail over your personal, over our personal things in life. Priority mo dapat ang kalooban ng Panginoon. Holiness is an attribute which is imputed upon the repentant, forgiven, and redeemed people of God who undergo sanctification process. Meaning, ito yung characteristics na ibinigay, inassign mo sa iyo ng Lord the moment na tinanggap mo siya. Humingi ka ng kapatawaran, tinanggap mo siya, inalaw mo yung sarili mo to be redeemed by the blood of Jesus, to have a personal and deep relationship with the Lord. We are expected to live a holy life. So yung mga nangyayari dito sa mundo, i-squeeze talaga yung best mo yan. It's a matter of mananatili ka o tatalikod ka. Kaya sabi dyan, dalawang klase ang aspect ng holiness. One is what God did for His people, and number 2 is what God's people will do afterwards. Sabihin, matapos mo maunawaan ang ginawa ng Diyos sa buhay mo, ano naman ang gagawin mo? Ano naman ang kaya mong gawin to maintain that holiness? Sabi dyan, as we demonstrate our transformed life or holy life, we are proclaiming the holiness of God. God imputes holiness upon a person after experiencing the new birth. Di ba? Yung sinasabi ko kanina na nung tinanggap mo ang Panginoon, ano nangyari? Ginawa ng Lord yung part niya to forgive you, to cleanse you. Kasi nag-repent tayo. Di ba? Ano ngayon ang part ng man? Man's part is to undergo the process of sanctification through discipleship process. Magpapasanctify ka. Magpaparenew ka naman. Then, ano yung discipleship process? Discipleship process is renewing your mind, transformation of character, and aligning our will to God's divine order. May God's part, may man's part. Ano yung man's part? Discipleship process. Diba? Sabi po dyan, God's part, man's part, discipleship process, these three goes hand in hand. We cannot take one from the other. Hindi pwedeng God's part lang. The continuing process of cleansing our soul and body constitutes sanctification, our process of making us holy through God's word by the Holy Spirit.
Amen? Kasi the more that we are faithful to our devotion, we will be guided by the Holy Spirit and we will know what is pleasing, perfect will of the Lord. Mauunawaan mo kung ano yung gusto ng Panginoon. Mauunawaan mo at malalaman mo kung ano yung makakasugat sa puso ng Panginoon. Ginawa na niya yung part niya. All we have to do is to do our part. Diba? Magpasakaw tayo sa kalooban ng Lord. Hindi yung sinasabi na gusto mo ng tagapagligtas, pero ayaw mo ng Panginoon. Pag sinabi po natin Panginoon, magpapasakop tayo sa kalooban niya, sa kagustuhan niya, hindi sa kagustuhan natin. Amen po? So yung tatlong yan, hindi siya pwedeng mawala ng isa. O pwedeng sabihin mo lang, discipleship process lang, walang God's part, walang God's part, di ba? Hindi ka mag-undergo ng sanctification. Di ba? Hindi ka magsusumikap na walang magawa ng kasalanan. Yung pagsusumikap na yun, kapag walang kasamang presensya ng Panginoon, mapapagod ka. Mapapagod ka at titigil ka. Kaya lagi natin hinihingi ng pagsama ng Espiritu. Kaya ako sabi niya po, guided by the Word, God's Word by the Holy Spirit. Kahit basahin mo yan, kung walang presensya ng Banal na Espiritu, hindi mo siya makakuha. Hindi mo matatanggap ang mensahe ng Panginoon. Amen? So how to proclaim His holiness? Acknowledge God's character through prayer and worship. Speak His word and declare the holiness. Live a holy life and spread the message of His love and salvation. Diba? Last but not the least is number 4. We are to proclaim charge, sing calling. First Peter 2:9, but you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, His own special people. His own special people refer to a community chosen and redeemed by God, becoming His personal possession, distinct from the world. Hiwalay sa mundo. Hiwalay sa mundo. Hiniwalay ka sa ng Lord sa mundo. Amen? So, special ka. Special ka sa Panginoon. So, yun yung sa katabi mo, special ka sa Panginoon. Church esteem calling can refer to the church's overall divine purpose, which includes spreading the gospel and building the community of believers, or it can describe specific divine appointed roles within the church. Diba, lahat tayo may mga kanya-kanyang appointed roles sa gawain. Diba? Merong prophets, may apostle, may evangelist, may pastor, diba? May teacher. So yun yung appointed roles na binibigay ng Panginoon sa atin. But as part of the iglesia or the church, sabi ko dyan, try natin, of all the people on the earth, the Lord your God has chosen you to be His own special country. Of all people on the earth, praise the Lord. Sa dinami-dami ng tao sa mundo, sabihin mo nga sa sabi mo. The Lord has chosen you. The Lord has chosen you. Dapat may encourage para parang kinokondem mo. Maraming tao sa labas na pwedeng makarinig ng mensahe ito. Pero ikaw yung mahal mo. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon. Di po ba? So we are God's special people. Special in the sense that we are set apart for God's purpose only. If there is the Navy SEAL in the U.S. Armed Forces and Scout Ranger in the Armed Forces of the Philippines and Special Action Forces in PNP, the status and the role of the church is also esteemed and special to God. So mahalaga ang role ng simbahan o ng church sa Panginoon. You are the apple of God's eyes.
And you play a very important role, especially in this trying times. Lalo na po ngayon. Sa mga nangyayari sa mundo, may mahalaga tayong papel na dapat mo. So kung may mga nakakausap pa kayo na walang personal na relasyon sa Panginoon, it's high time na hakbangan na po natin ito. Diba? Do not fail God's call upon your life. Place a high value on your calling. Be a proud disciple of God and a humble servant of God. So, naiintindihan niyo po na meron pinapagawa ang Lord sa atin. Meron tayong task na dapat sundin, divine task na dapat sundin. And it will all start within us. Hindi po natin makukonquer ang city kung yung sarili po natin hindi natin kapag-ikaw. At man yung nagiging lang, at man yung pumipigil sa iyo kung bakit hindi ko makakbangan na i-share yung word una sa pamilya natin. At sa pataong kapag-ibig sa atin, it's high time na isa na mag-ibig sa atin. So for our conclusion, have a deep meditation of the works of the Lord Jesus Christ upon our lives. Your elevated position, your esteemed identity despite your physical condition. Do not fail God's call upon your life. Place a high value on your calling and be a proud disciple of God and humble servant of God. Hindi po ikinahihiya ang pagiging lingkod ng Diyos. It's time that we focus on our calling. See yourself as a royal priesthood, a holy nation, and God's own special people. Manifest and proclaim your purpose. Well, can we all stand up? Sa mga oras na ito, gusto ko marinig mo na gustong sabihin sa iyo ng Diyos, anak, malaki ang tiwala ko sa iyo. Ako ang Diyos na nagbigay ng kakayahan sa iyo. All you have to do is to take a leap of faith. Focus on your calling. Be proud that you are called. Share the gospel and proclaim the good news. Proclaim the love, share the love of your Creator. It's high time, mga kapatid, to realign our perspectives. Ano ba ang pinahalagan mo sa mga oras na ito? Ano ba ang purpose mo? Dalangin ko sa mga oras na ito na ngayon ay malinaw sa iyo kung anong purpose mo. Malinaw sa iyo kung anong gusto ipagawa sa iyo ng Panginoon. Malinaw sa iyo kung ang gusto mangyari ng Panginoon sa buhay mo at sa buhay ng pamilya mo. Sa Diyos, na tanging natiwala sa iyo, dalangin ko na huwag mabigo ang Panginoon sa taas na gusto niyang ipagawa sa iyo. Sa mga pagkakataon na walang nagtiwala sa iyo, alalahanin mo ang Panginoon Diyos. Alalahanin mo
Siya nagbigay ng pagkakataon sa kung bakit ka nandito ngayon. Bawat sundalo ng Diyos na nagagawad sa kanan-kanan na ang mga Diyos wala sa give yourself to the Lord. Kaya siya kung wala kami tama, ibigay nato yung mabuting balita sa tawad po, mana, kaya po at awalan, pinangunan ng kami ng kilapot at pangangkat Panginoon na Diyos. Nakalimutin po namin Panginoon, sinabi po sa masakit na hindi po kami hindi po
Awaken our minds, Panginoon ng Diyos. Na kayo pananagutan kami sa iyong souls sa bawat puso ng aming pamilya, Panginoon ng Diyos. For us to be able to reach our own generation. For us to be a millennial man and God. Tulungan mo kami ang mga Diyos. Na masugunan mo sa aming pasilid. Sa aming pamilya, Panginoon. At pakakagalan mo kami sa oras na ito, Panginoon. Nakakawag po ang mga sa aming mga tayo-tuwag na pagnanais, Panginoon, na mabago, mga sagutin mo na ipapaan sa paglalit ng kamulinan mo. Sa aming mga pagkakas sa mga na sumunabang Diyos, Diyos na pinagpiling ko na namin ay kumain ko ito ang kapatid lang. Sa bawat pagkakas, sa bawat pagkakas, sa bawat pagkakas, kailanman ay itagayong piling, Panginoon, sa ating mga kalawakan. Bawat mga Diyos, bawat pag-uura, sa bawat pagkakasalan na nagpiling na ilan po bakit.
So let's proceed po sa our tithes and offering. So what is tithes and offering, diba? Tithes and offering is, it's not a free will offering. Kasi utang natin yun sa Panginoon, diba? It is a debt. It is a payment of which brings great blessings, diba? Utang natin yun sa Panginoon. So kailangan natin bayaran, diba? The payment of tithing, diba yun ang kung mas naiintindihan natin yung tithes and offering, mas magaan na lang para sa atin na ibigay yun. Kasi pag sa simula pa lang na parang, kasi gaya nga sa akin, noong una na magsisimula na ako, hindi ko rin kasi naiintindihan yung tithes and offering. Ang alam ko lang is offering. It is the free will, di ba? Yung free lang natin na ibigay. Yung, kung ano lang yung kaya natin ibigay. It is act of generosity. Yung pagiging mapagbigay natin. Pero, the Lord calls His people to obedience. For complete obedience, yun ang purpose natin. Is sa mga purpose na binigay ng Lord sa atin. Is to choose, to pick and choose. Hindi para pumili, hindi para piliin natin kung ano yung gagawin natin, di ba? He does not give us way to pick and choose what parts of His word we will follow, di ba? We will follow everything. Kasi yun ang tayo pipili kung ano yung susundin natin at kung ano yung komportable, ako na naniniwala din kayo na I think principle is a solution for poverty, di ba? Sabi nga ng Lord na subukan niyo ako yun, subukin niyo ako dito. Ibigay natin yung nararapat na para sa kanya, yung kabayaran natin sa kanya. At talagang He will open the floodgates of heaven, di ba? Talagang i-open niya yun. Kasi nung una, sa totoo lang, nung nagsisimula pa lang ako, muntik na rin akong umano sa Bibles. Kasi syempre, bilang sa dating ko na relihiyon, hindi naman kasi gano'n ang ginagawa natin. Diba? Kung ano lang, kung magkano lang ang gusto mong ibigay, yun lang. Pero nung habang tumatagal, kung hindi ko pala yun na nakakbagan, kumbaga hindi ko hakbangan yung part na yun habang ikaw ay nagpo-proseso. Talagang mapabackslide ka eh. Darating ka sa point na madadapa ka. Kung hindi mo talaga siya iintindi. Pero salamat sa Lord na talagang nagpatuloy. Binigyan niya ako ng kaunawaan na patuloy lang, na magpatuloy lang, hakbangan mo lang. So, ganun na siguro talaga kahit sa ang aspeto ng buhay natin. Hindi lang sa times, di ba? Kahit sa process na ginagawa natin, kahit sa mga pagpapagal, pagpupuyat natin, kung hindi natin nakakapagod, talagang wala tayo rito eh. Kasi, di ba, parang every week, ilang araw yung magkikita-kita tayo. Sabi ko nga, share ko sa CG namin, di ba? Dati, kung may gawain sa Lord, parang ang bigat. Sabi ko, Friday service na ako, tapos
pa ako. Parang wala na akong time para sa sarili ko, sa mga anak ko. Pero habang nung kailangan mo lang pala siyang maalahan, yung parang kailangan mo lang pala siyang makapangan yung part na yun. At once na makapangan mo siya, parang yung ibang bagay na gusto mong gawin natin, nagiging boring na. Boring na siya. Yung parang iisipin mo, gusto mong mag-beach, gusto mong magpunta sa ganitong lugar. Pero once na makapangan mo na pala yung pinapagawa ng Lord, yung mga bagay na gusto mong gawin before, boring na siya, hindi na siya yung gusto mong gawin. Gusto mo na magpunta sa church, gusto mo na gawin, kahit napupuya tayo, di ba? Kahit napupuya tayo, yun lang gusto natin gawin. Hindi na yung mga bagay na ano sa atin na. So, kailangan lang talaga natin na matutunan at maging mas malalim pa kung kaunawaan natin sa salita ng Panginoon. Di ba sabi niya, no one is ever too poor. Walang mahirap. No one is ever too poor to pay tithe. And the Lord has promised that He will open the windows of heaven when we are obedient to His Lord. Diba? Kaso kung hindi natin magawa kasi yun, we will miss the blessings that He would like to give us. Dati nung nagsisimula kami sa mga bata dito, wala pa kami sa Christian, wala pa kami dito. Ang plano ko talaga, syempre, may mga sarili tayong plano. Hindi pa kasama ang Lord sa mga plano natin. Yung plano ko is umuwi kami ng Pinas, kami ng mga bata, tapos siya na lang magagawa ang mundo. Kasi sabi ko, hindi na natin kaya. Nagalaw sila, tapos nag-aaral. Pero kung nandiyan ka na pala sa present na yan, kakayanin mo pala. Amen. Wala, basta nawa mo. Amen. Hindi ka na naghahangad ng hindi mo pa makakakal. Kung ka na lang meron ka, yun na yung akanapin mo. Amen. Kung baga, sa yung Lord, hindi mo na hanapin na gusto ko yung ganito. Gusto ko yung ganito. Wala na tayo sa mga gusto. Nandun na tayo sa mga needs lang natin. Doon na tayo nakafocus. So, yung tithes, kailangan natin siyang bayaran kasi utang natin siya. It is not so much a matter of money, it is a matter of faith, di ba? Amen. Sa ating paniniwala, sa ating obedience sa Panginoon. So, kung naniniwala po tayo na tayo ay pagpapalain, hindi naman tayo magbigay. Amen. Say our hands, let's pray for our lives and our Heavenly Father, we come before you, Panginoon, with a grateful and heart full of gratitude, Panginoon Jesus. We acknowledge you, Panginoon, na everything that we have, Lord, comes from you, Panginoon. And that you deserve, Panginoon, the best that we can give, Panginoon, sa iyo, Lord Jesus. Lord, ang binigay pa namin, Panginoon, ngayong gabi, Panginoon, is not of obedience, Panginoon Jesus. Ito po, Panginoon, ay nanggaling din po sa inyo, Panginoon. It is expression, Panginoon, of our love, Panginoon. At ang trust namin, Panginoon, namin iwala sa inyo, Panginoon Jesus. Use this, Panginoon,
for further, Panginoon, at your kingdom, Panginoon, mas mapalago, Panginoon, ngayon sa mga Panginoon, mas matutunan, Panginoon, mga tao na nakakakilala dito, Panginoon Jesus. Lord, pagkalaan nyo rin po, Panginoon, ang mga kamay, Panginoon, na nagbigay, Panginoon, at nagtawag, Panginoon, for your kingdom, Panginoon. Panginoon, mga tao, Lord, na napagagamit at nag-offer, Panginoon, para sa iyong ministeryo, Panginoon Jesus. Mga tao nagpapagal, Lord. Bless each one of us, Panginoon Jesus. Bless them, Lord Jesus. Lord, help us, Panginoon, na mas maunawaan namin, Panginoon, na mas malalim, Panginoon. Aming purpose, Panginoon. Sa aming mga buhay, Lord, na gusto kami magawa sa bawat isa sa amin, Panginoon Jesus. Lord, bless our company, Panginoon, na nagiging dalawian, Panginoon. Upang kami, Panginoon, magkaroon, Panginoon, ng sahod, Panginoon. At makapag-tithes, Panginoon, sa iyong gawain. At huwag naman namin makalimutan, Panginoon, ang stars ng lahat, Panginoon, na meron kami, Panginoon. Panginoon, Jesus, maraming salamat po, Lord. Kayo po ang itinataas namin, Panginoon, sa aming mga buhay. Kayo po ang aming dadakilain, Panginoon, habang kami, Lord, ay may hindi na, Lord, sa mundo nito, Panginoon, Jesus. Because you are the way, the truth, and the life, Panginoon Jesus. Maraming salamat po, Lord, for the truth, Panginoon, sa aming mga buhay, Lord. Na natutunan namin, Panginoon Jesus. Maraming salamat, Lord, for the salvation, Panginoon. Walang-wala po, Panginoon, ang binibigay namin, Panginoon, kumpara sa ibinigay niyo po sa amin, Panginoon Jesus. Maunawaan na bawat isa, Panginoon, na higit pa sa ibinigay niyo po sa aming mga buhay. Kayo lamang po, Panginoon, at atinaan, Lord, in Jesus' mighty name, with the guidance and the power of the Holy Spirit. Amen. Father, in the name of Jesus, we thank you, Panginoon Diyos, sa lahat ng Panginoon na tuloy mo. Ipinakaraan sa buhay ng Panginoon namin, maraming salamat. Ikinataas ko namin, Panginoon Diyos, sa aming mga buhay, sa buhay ng bawat sa Panginoon. Thank you, Lord, sa buhay ng aming mga pamilya, Panginoon Diyos. Maraming salamat. Dalangin ko, Ama, Panginoon, patuloy mo kami bigyan sa Panginoon ng pangunawa, Panginoon Diyos. Takot na tanging sa iyo lamang nagmumula, Panginoon sa Panginoon. Dalangin ko, Lord, na patuloy mo kong pangunahan, Panginoon, ng aming mga buhay, pangunahan, Panginoon na Diyos, ang aming mga desisyon. Patayin mo po, Panginoon ng Diyos, ang tawag ng aming mga laman, Panginoon. Na hindi po kami, Lord, makasugad sa iyo, Panginoon, hindi po kami, Lord, magkasala. Tulungan mo kami, Lord, na patuloy na sumunod sa iyong kalooban, Panginoon, lumakad ng matupid, Panginoon, sa iyong mga kagustuhan, Panginoon Diyos. Na magkaroon kami, Lord, ng tapat at matupid na pamumuhay sa iyong paligid, Panginoon Diyos. Hallelujah, Lord, patawarin mo po kami sa bawat pagkukulang, pagbabago po ng namin sa Panginoon Diyos. Tulungan po kami, Lord, na huwag maging kalalo, Panginoon Diyos. Sapagkat, Lord, wala po kami kakayahan, Panginoon, na baguhin ng mga sarili namin ang Panginoon. Hallelujah, Lord. Dalangin ko po, Ama, na patuloy po kami, Lord, gabayan, Panginoon. Patuloy mo, Lord, ipaunawa sa aming Panginoon Diyos ang mga bagay na nais mo, Panginoon Diyos. Tulungan mo kami, Lord, na hagbangan ang bawat nais mo, Panginoon Diyos. Tulungan mo kami, Lord, na huwag manahan sa sarili naming kagustuhan at kaalaman ng Panginoon. Na siyang nagtutulot sa amin, Lord, ng pagkakasalag sa iyo, Panginoon. Hallelujah, Ama, maraming salamat po sa lahat-lahat. Paglugar na hindi na namin kayang mabilang na pagpapala at biyaya, Panginoon Diyos, na patuloy pong ipinaparanas sa amin, Panginoon Diyos. Dalangin po, Ama, na anuman, Lord, ang mga pinaparanas po sa amin na mga pagsubok, Panginoon Diyos,
We believe, Panginoon o Diyos, na kaparaanan pa rin, Panginoon, o God, ang mga bagay na ito upang matuto kami makita, Panginoon o Diyos, na meron kami Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. Diyos na kumikilos sa mga buhay namin. Diyos na siyang nakakaalam ng ngayon at bukas. Diyos na siyang tapat at handang pagbuhin kami, Panginoon, sa anumang sitwasyon ng aming mga buhay at pagkakataon, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Extend, Panginoon, your hands sa aming pamilya, Panginoon. Dalahin ko, Ama, na patuloy mo kong ipaunawa sa kanila. And we pray, Lord, that one day, Panginoon ng Diyos, they will receive your salvation, Panginoon, O God, in the mighty name of Jesus, with the power of the Holy Spirit, Panginoon. We believe, Panginoon, na kumikilos ka, Panginoon, hindi man namin, Lord, nakikita, pero nararanasan namin, Panginoon, sa araw-araw, na pamumuhay namin, Panginoon ng Diyos. We will glorify you, Panginoon o God, habang kami po, Panginoon ng Diyos, ay nabubuhay, Panginoon God. Tulungan po lang, Panginoon, na magbang, maging mapagtapat na totoo sa iyo, Panginoon ng Diyos, sa araw-araw ng aming mga buhay, Panginoon o God. Maraming salamat po, Panginoon. Dalangin po, Ama, na bigyan po kami, Lord, ng pusong mapagsunod sa iyo, magpasakop sa iyong kalooban, Panginoon o God. Dalangin ko, Lord, sa mga kapatid namin, Lord, na natapa, nakalipot, Panginoon o God. Dalangin po, Ama, na patuloy po, Lord, ang kanilang mga pusong isipan, Lord, ipaalala sa kanila, Panginoon o Diyos, kung saan kanila nakikita at nakilala, paranas mo, Panginoon, sa kanila, ang mabuti, ang mapagmahal na Panginoon Diyos na kahit hindi, Lord, kami sapat at karapat dapat sa iyo, Panginoon, na natili, Lord, na bukas ang iyong mga balat, braso, kapatid natin at tanggapin, Panginoon, God, because kami, Lord, ang mga halimbawa ng mga prodigal sons and daughters, Panginoon ng Diyos. Hallelujah, Lord, maraming salamat sa patuloy na pagtanggap at sa grasya mo, Panginoon, araw-araw. Kaya po kami, Panginoon ng Diyos, nakakapagpatuloy, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa pagmamahal mo po, Panginoon, na hindi namin kayang arukin ang aming mga puso isipan, Panginoon ng Diyos. Hallelujah, Lord. Tulungan mo po kami, Lord. Anoint our lips, Panginoon ng Diyos, mandang ngayon at kaloob sa amin. Na magamit namin, Panginoon, ng aming purpose, Panginoon ng Diyos. Unang-una sa aming mga pamilya, sa mga taong nakapaligid sa amin, Panginoon, sa aming mga kaibigan, Panginoon ng Diyos. Tulungan mo po kami, Lord, na maibuka namin, Panginoon ng Diyos, sa mga malapit. Give us, Lord, the wisdom, Panginoon, the courage, Panginoon ng Diyos, na maibaba namin sa kanila, Panginoon, God, ang salvation ng tanging ikaw lamang, Panginoon ng Diyos, at makapagbibigay, Panginoon, God. Tulungan mo po kami, Lord, that we believe that one day, Panginoon, yung mga kaluluwa na ilalapit mo po, Panginoon ng Diyos, ay madadala namin sa lugar na ito, Panginoon, sa iyong pamamagitan, Panginoon. Hindi po, Lord, sa kakayahan namin, kung hindi sa iyong kalooban, Panginoon ng Diyos. Maraming salamat po, Panginoon. Anoint each and every one, Panginoon. The lips, Panginoon, our hands, Panginoon ng Diyos, na magawa namin, Panginoon, ng lahat ng ito para sa iyong kapurihan, Panginoon ng Diyos. Maraming salamat po, Panginoon. Tonight, Lord, we receive the victory once again, Panginoon. In the mighty name of Jesus, Panginoon. Maraming salamat po. Patuloy mo po kaming samahan, Panginoon ng Diyos, katagpuin sa aming mga panaginip, Panginoon, and even, Lord, sa aming mga panalangin, sa bawat pagluhod at pagluha namin, Panginoon ng Diyos, katagpuin po kami, Panginoon ng God. Maraming salamat po. Itinataas ka po namin, Panginoon ng Diyos, sa aming mga buhay, Panginoon ng God. Patuloy ka po namin, Lord, dadakilain at pasasalamatan, Panginoon, habang kami, Panginoon ng Diyos, ay nabubuhay, Panginoon, O God. Patuloy mo po kami, Lord. Gabayan, samahan, Panginoon. Gamitin ang bawat isa sa amin na maging daluyan, Panginoon, O Diyos, ng iyong mga salita, Panginoon, sa mga taong nakapaligid sa amin, Panginoon, O God. And we believe, Lord, na ang bawat panalangin, Panginoon, O Diyos, hindi man masagot sa ngayon, Panginoon. You have your plans for us, Panginoon, at yung Lord ang aming pakaiingatan, Panginoon, O God. Your promises for us, Panginoon, O Diyos. Maraming salamat po, Panginoon. Pinupurit, dinadakila ka po namin, Panginoon. Tinataas ka namin, Lord, sa pinakamataas, Panginoon ng Diyos. Ito lamang, Panginoon, kung akit samot na namin, Panginoon, sa iyong makapangyarihang anak, Panginoon ng Diyos, at sa gabay ng Santong Espiritu. Amen.
Receive the message of the Lord. Lord Jesus says, all authority has been given unto me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you till the very end of the age. You lift up your hands towards heaven and receive the benediction that comes from you. Now, may the God of hope fill you with all joy and peace in believing that you may abound in hope by the power of the Holy Spirit. And may the God of peace sanctify you completely. May your whole spirit, soul, and body be preserved blameless at the coming of our Lord and Savior Jesus Christ. He who calls you is faithful. He will do. May the love of our Father, the grace and mercy of our Lord and Savior Jesus Christ upon us, and the communion, the guidance, and the anointing of the Holy Spirit that destroy the yokes of the enemy be upon each one of you. You will now go with peace, with love, with joy, and with the deep conviction in your faith. Receive it by faith. You are called, you are forgiven, you are chosen, and you are anointed to serve the Lord and to serve our neighbor. Do it all for His honor and glory. In the mighty name of our Lord and Savior Jesus, receive it by faith. We receive Jesus. Amen. Bye, Pedro. Bye-bye. God bless. God bless.